Ano itong nababalitaan kung may babae ka raw na kinakalantari sa opisina niyo, Sebastian? Uwi sana siya ng bahay upang ipaalam dito sa kanyang mami ang tungkol kay Sabrina. Subalit may makatingdila na pala ang naunang magchismis sa kanya. Sino namang nagchismis sa inyo niyan? Tanong niya dito. Hindi muna siya sumagot dahil alam niyang namimisa ang kanyang mami ng pagkahaba-haba kung sakasakali. Ang tanong ko, sagutin mo, Sebastian. Meron ba? Ibinuka pa nito ang hawak na abaniko saka nagpaypay. Ano naman kung meron? Nasa tamang edad na naman ako. Wala namang masama dahil binata ako. Naupo siya sa sofa at pinanood na lang niya ang ina na magpalakad-lakad sa kabuuan noon. Anong meron? Mayaman ba yan? Kilala ba? Pang mamaya, ubusin lang niyang yaman natin. Singhal nito sa kanya. Mabait siya, ma. Paikunawa na kaming dalawa. Hindi ako makakapayag na pigilan niyo ako ngayon. Pumalpak na nga kayo kay Raquel tapos kung kani-kanino niyo naman ako nais ireto. Walang kabuhay-buhay niyan tugon dito. Habang maaga pa, tapusin mo na relasyon niyo ng babaeng yan. Si Mr. Imperial ang magiging biyanan mo at si Melody magiging asawa mo. Mag-sorry ka na lang sa kanila para bumalik sila sa atin. Utos nito sa kanya. Bakit hindi kayo ni Mr. Imperial ang magpakasal? Tumayo siya at ihinarap ang ina. Ayoko kayong bastusin, pero nasasagad na ako. Nulukuhin yung daddy at nag-anak kayo sa iba hanggang ngayon. Tahimik pa rin ako at kinuha ko pang kapatid ko para sa inyo. Kulang pa ba yun para unawain niyo ko? Sobra ko kayong inunawa. Ako naman ngayon. Sebastian, iyan ba natutunan mo sa babaeng yon? Ang sawayin at sagot-sagutin ako? Mapagmataas pa ang kanyang ina. Hindi. Kayo nagturo nito sa akin. May sarili akong buhay. Kaya tigilan yung panghihimasok sa personal kong buhay. Mamahalin ko kung sino gusto ko. Huwag niyong pakialaman ang tungkol dito. Sumagot na siya sa kanyang ina. Panahon na para basagin niya ang kanyang pananahimik. Hindi ako makakapayag. Asik niya sa akin. Hiwalayan mo yan o sisirain ko ang buhay niya. Mommy, kung gusto niyong pulutin sa kangkungan, gawin niyo yan. Tugon niya dito. What do you mean? Nangunot ang noo ng kanyang ina sa sinabi niya. Hindi na kayo makakatanggap ng pera mula sa akin. Baka nakakalimutan niyo. Sa akin nakapangalan ang lahat ng asset ng daddy. Walang ibinigay sa inyo. Niloko niyo siya, di ba? Kaya magmataas kayo habang nasa kalsada. Inis niya itong iniwanan. Kuyom ang kamao ng kanyang ina habang nakatingin sa kanyang pag-alis. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng sariling anak. Hindi ako papayag na mag-akyat ka na magiging kaago ko sa kayamanan. Hindi yun mangyayari. Sabi nito saka kinuha ang cellphone at may kinausap mula doon. Nagkukwentuhan sila ni na Irene nang dumating si Ram na may dalang mga kape. Agad nitong inilapag sa lamesa niya mga yon. Ang tagal mo kasing manlibre, kaya ako nalang muna. Inabutan nito si na Irene ng kape, pinakahuli siya. Salamat, sabi nila kay Ram. Bakit may panlilibre? Tanong ni Irene. Mukhang may something Magjowa ba kayo? Hindi no? Sagot ni Dito. Ibang type niyan, hindi ako. Ako ang type mo, Ram? Lumapit si Elena dito saka humilig sa dibdib. Hinawakan ito ni Ram sa magkabilang balikat. Yes? Kapag kasing tangkad na kita, iisipin kong liligawan kita. Biro ni Ram dito. Aray ko ha? Ngumuso naman si Elena. Pasmado palang bunganga mo. Ako Ram. Nagpa-cute pa si Irene. Matangkad ako tsaka maputi. Pwede na ba ako? Mukha kang basketball player. Matangkad ka pa sa akin oh. Sagot ni Ram dito. Baka mamaya, ibalibag mo pa ako. Choosy mo naman. Nakangusong reklamo ni Irene. Akala mo naman kagwapuhan ka. Kunin ko kaya yung kape nyo. Baka lang hindi pa kayo natatauhan. Ako bumili niyan. Biro ni Ram sa dalawa. Alam mo, ang gwapo mo pala. Salamat sa kape ha. Tara na Alena, alis na tayo. Nakangiting umexit si Irene. Napailing na lang si Ram. Okay ba sa'yo na? Nagkaroon ka ng instant kapalit ni Lala? Tanong ni Ram sa kanya. Bigla siyang napasimangot. Kahit gaano pang kadami ang mga yan, walang makakatumbas kay Lala. Nag-iisa lang siya sa puso ko. Sagot niya dito.
Salamat sa kape. Gan ka na sa pwesto mo. Bakit pa ba ako tinataboy? Grabe ka naman. Hindi pa tapos ang break time. Magkwentuhan muna tayo. Request ito sa kanya. Gusto pa kitang makilala na maayos. Ako lang to, ang hipag mo. Nakangisi niya sabi dito. Sanayin mo na akong tawaging ate. Ate? Ayoko nga. Kanin na lang. Kinindatan na naman siya ng lalaki. Alam mo, maswerte ka kapag sa akin ka napunta. Gwapo ko at mabait. Maalalahanin ko po, saka malambing. Oh, baka palitan mo na si Lord sa sobrang pait mo. Parang sa pagkakakwento, perfect ka na. Sagot niya kay Ram. Itry mo rin minsan maging humble. Try lang naman, baka bagay sa'yo. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin. Nauna mo lang makilala si Sebastian, pero mas bagay tayong dalawa. Pagdidiin nito. Ganang maingay dyan. Baka may makarinig sa'yo. Saway niya dito. Kaya kong isigaw dito, gusto kita. Si Sebastian, kaya niya ba? Wika naman ito. Hindi niya kaya. Takot kay mami yun. Baka nga hindi ka pa maipakilala nun. Alam mo, iniiwasan ni Sebastian na sumama ang loob ni mami. Kasi may sakit yun sa puso. Kontrabida ka lagi, no? Ikaw bang witch sa Snow White? Ganap na ganap ka sa karakter eh. Inirapan niya ito. Sa kanya itinuloy ang inaayos sa kanyang computer. Totoo naman ang sinasabi ko. Sana lang, huwag kang sugurin ni mami dito. Eskandaloso pa naman yon. Oh, akala ko ba may ibang gustong mami mo? Bakit ako naman ang nanaisin mo? Hindi din ako natanggap nun. Magkaiba kasi kami ni Sebastian. Siya ang hari ng kumpanya. Ako kasi, alipin lang. Sus, nagpaka-humble ka pa. Nagtatawanan sila nang bumukas ang pinto ng opisina. Isang nakasimangot na nilalang ang pumasok doon. Ano nangyayari dito? Tanong nito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nanlibre ng kape si Ram, gusto mo? Alok niya dito. Masarap pala tong flavor na to ng kape. Tapos ng break time, magtrabaho na kayo. Utos nito sa kanila. Agad siyang napatingin sa kanyang asawa. Nagtataas kayo ng boses, sir? Tanong niya dito. Pati mga kasamahan nila doon ay napatingin din sa kanila. Bakit, sir? Waring napahiya naman ito. Nagulat din sa ginawa. Huminga muna ito ng malalim saka siya tinignan. Pasensya na. Pasensya na kayong lahat. Tumalikod na si Sebastian sa kanila diretso labas sa pinto. Saglit lang. Kakausapin ko lang siya. Paalam ni Ram sa kanya. Saka nagmamadali ding lumabas ng kanilang opisina. Malalaki ang hakbang ni Sebastian paalis ng lugar na yon. Nadala pa niya doon ang sama ng loob sa ina. Nakakahiya sa mga nakakita sa kanya. Makaisipin ng mga ito na tinutoyong siya. Sebastian! Malakas ang boses sa tawag sa kanya ni Rama. Kagad siyang huminto. Bakit? Tanong nito sa kanya. Anong problema mo at darating ka sa opisina para lang manigaw? Wala ka nang pakialam doon. Sagot niya dito. Oras ng trabaho. Anong ginagawa ko sa lamesa ni Sabrina? Ayun naman pala at nagsiselos naman pala. Nakapamaywang ang kanyang kapatid. Saka palakad-lakad sa kanyang harapan. Hindi ako nagsiselos sa'yo at wala akong dapat na pagsilosan. Dahil may tiwala ko kay Sabrina. Sagot niya. Nakapamulsa siya at diretsahang tinignan si Ram. Alam ko mga bagay na pagmamay-ari ko na. Ha, numisi si Ram. Sino pagmamay-ari mo? Si Sabrina? Ano, igagaya mo kay Raquel? Na inagaw mo sa akin? Wala akong inaagaw sa'yo. Hindi ko kailangang agawin ng mga nakalaan naman talaga para sa akin. Pambabaliwala niya dito. Sa kanya ito tinalikuran. Nag-uusap pa tayo. Hinila ni Ram ang kanyang braso. Walang kaibang emosyon niya itong hinarap. Uulitin ko, wala akong inaagaw sa'yo. Ikaw ang nakikihati dito. Kahit sa ina. Nakikihati ka, di ba? Nginisian niya ito. Anong palagay mo? Dahil lang naririto ka na sa opisina ko, isa ka na ring Whitefield? Anak ka lang sa labas. Ano sinabi mo? Naningkit ang mga mata nito habang namumula na nakatingin sa kanya. Anak ka sa ibang lalaki, masaya ka na? Kaya kung merong nangagaw dito, hindi ako yon. Sagot niya kay Ram. Ang yabang mo. Inundayan siya nito na isang suntok sa panga.
Napaupo siya sa lakas ng suntok ng kapatid. Pinahid niya ang dugong umaagos sa gilid ng pumutok niyang labi. Saka natatawa siyang tumayo. Ayan, ipinapakita mo ng totoong ikaw. Napakagaling no. Tahimik ko no, nasa lubang kulo. Buwisit ka. Sinugod siya ng kapatid. Nahawakan niya ito sa leeg at sa braso. Galingan mo na. Baka hindi mo alam na sa gym na ako tumitira doon. Ayusin mong pagsuntok para ka namang bakla niyan. Panunuya niya dito. Walang hiya ka talaga. Bitawan mo ko. Sigaw nito sa kanya. Oh, di bitawan. Itinulak niya ito palayo. Sebastian! Nakita ni Sabrina ang ginawa niya kay Ram. Agad itong dinaluhan si Ram na napaupo sa sahig. Anong problema mo? Inalalayan nitong tumayo si Ram. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nagpapaawa pang sagot ni Ram. Huwag kang magalit kay Sebastian. Nagulat lang siya sa akin. Kahit na, hindi ka dapat niya itinulak ng ganon. Paano ko nauntog ang ulo mo? May masakit ba sa'yo? Ang galing umarte ng kanyang kapatid. Puwang-puwa nito ang simpatsya ni Sabrina. Wala siyang masabi. Kung nag-artista siguro to, puro award na makukuha ng kanyang kapatid. Tatalikod na sana siya dahil naiinis siya sa kanyang nakikita, ngunit agad siyang hinabol ni Sabrina. Hindi ka man lang ba magsusorry sa kapatid mo? Hawak nito ang kanyang braso. Sinaktan mo siya. Hinila niya ang kanyang braso, saka tinignan ng kanyang asawa. Bakit hindi mo siya tanungin kung anong ginawa niya sa akin? Sagot niya dito. Nakita mo lang kung anong ginawa ko, pero hindi mo nakita kung anong ginawa niya. Iniwanan niya mga ito. Nasasaktan siyang isipin na mas kinakampihan pa ng kanyang asawa ang kanyang kapatid kumpara sa kanya. Lumabas na siya ng building. Ayaw na muna niya magtagal doon. Hinanap na lang niya ang kanyang kaibigang si Rick at RV. Pupunta sila sa bar na kanilang tinatambayan. Pare, maaga pa para mag-bar hopping. Saway sa kanya ni Rick, pinuntahan nila si RV sa klinik nito. Ang laki ng ipinayat ni RV. Marahil ay dahil iyon sa pagkawala ni Lala. Nawala na rin ang kislap ng mga mata nito. Nanlalalim iyon at halatang may pinagdaraanan. Di ako maaaring umalis ngayon or mag-inom. Flight ko na bukas para sa seminar. Tanggi ni RV sa kanya. Pagkakataon na rin to upang magpakalayo-layo muna at makapag-unwind. Gusto ko muna makalimot. Grabe ang impact sa'yo ni Lala, no? Sabi ni Rick sa kanilang kaibigan. Sobra. Marami siyang itinuro sa akin ng mga bagay-bagay. At alam niya kung paano magpalago ng pera. Kaya lalo kong humanga sa kanya. Malungkot ang sagot ni RV. Dumating ang kape na ipinabili nito sa kanyang sekretarya. Umuwi ka na siya. Ako na bahala dito. Sabi ni RV sa kanyang secretary. Sige po, Doc. Lumabas na ito matapos magpaalam sa aming lahat. Parang gusto ko na rin mag-unwind. Sabi niya sa mga ito. Ha? Ang asawa mo, isasama mo? Tanong sa kanya ni Rick. Hindi. Tugon niya na ikinagulat ng mga ito. Iiwanan mo asawa mo? Bakit naman? Nakakunot ang noo ni RV. Nababaliw ka na ba? Parang mas pinapaboran niya pa si Ram kaysa sa akin. Wika niya. Nagkatinginan ng makahulugan si Rick at RV. Saka sabay na nagtawanan. Ano naman nakakatawa doon? Inis niyang tanong sa mga ito. Nagsiselos ka lang naman pala. Humigop ng kape si Rick. Natural lang naman sa mag-asawa yan. Kaya bago pa lumalaan lahat, ayusin niyo na agad. Kung wala sa lugar ang pagsiselos mo, magagalit nga yun. Teka, type ba siya ni Ram? Dagdag tanong pa ni RV. Pakiramdam ko, gusto siya ni Ram. Nahalata ako sa ikinikilos niya. Sagot niya sa mga ito. Yang asawa mo, gusto ba siya? Tanong pa ni Rick sa kanya. Ewan ko sa kanya. Ibit-balikat niya ang sagot. Naiinis pa rin siya kay Sabrina. Umuwi ka na muna. Ayusin mo ang problema niyo mag-asawa. Hindi yung aayain mo pa kami sa labas. Baka mamaya isipin ng asawa mo, ba't influence kami sa'yo? Natatawang utos ni Rick sa kanya. Wala pa si Sebastian sa kanilang bahay. Nagigilty siya na hindi niya man lang ito pinakinggan. Pakiramdam tuloy niya ay wala siyang kwentang asawa. Nakita niya lang sa CCTV na si Ram ang nauna. Kahit paglit ang kanyang asawa, si Ram ang unang sumugot. Hindi na lang nagsalita si Ram at humingi agad ng tawad.
Ngunit siya bilang asawa, hindi man lang niya napanindigan na manatili sa tabi ng asawa. Pagkos, siya pa ang namimilit dito ng humingi ng tawad kahit hindi naman dapat. Nagluto siya agad ng hapunan. Alam niya na nagkamali siya. Kailangang makabawi siya kay Sebastian. Nakakahiya ang kanyang ginawa. Ipinagluto niya ito ng paborito nitong sinigang na hipon. Madali itong lambingin, subalit alam niyang sumama ang loob nito. Matapos na siya magluto nang bumukas ang pinto. Natigilan pa siya saglit. Pinakulo lang niyang hipon saka pinatay na ang apoy. Pumarap siya dito. Nasa may pinto lang ito. Naluha siya na makita itong may dalang bulaklak. Hindi na siya nakakilos. Ngumiti siya dito. Hi. Alanganin ang ngiti nito sa kanya. Tumakbo siya palapit sa asawa sa kaniyakap ito at hinalikan ng mariin sa labi. Hindi na siya nagpadala sa hiyang nararamdaman. I'm sorry, honey. Sana ikaw ang inuna ko at hindi ang ibang tao. Patawarin mo ko. Niyakap niya ito sa kalumuluhang humingi ng tawad. Akala ko hindi mo ko uuwian. Hindi ko gagawin yon. Patawarin mo rin ako at pinagilala kita. Pasensya ka na rin kung naging mainit ang ulo ko kanina. Ako konsensya nga ako at hindi man lang kita inunawa. Gumanting yakap ito sa kanya. Maselan pa naman ang kalagayan mo dahil sa anak natin. Sorry talaga. Halos bumiti na siya kay Sebastian sa sobrang hiya na nadarama niya. Ako ang dapat na mag-sorry sa'yo. Bahagya siyang inilayo ng kanyang asawa. Sana, mapatawad mo ko. Inayos pa nito ang kanyang buhok na nasa pisngi ang ilang lihibla. Para sa'yo, bukay ng tulips. Hindi siya mahilig sa bulaklak, subalit ngayon, kinikilig ang kanyang pakiramdam. Hindi niya mawari kung anong mararamdaman, subalit malinaw na saya iyon. Kumain na nga tayo, nag-iiyakan pa tayo dito. Hinawakan niya ang braso ng kanyang asawa at iginiya niya sa hapag. Maghahain lang ako, tutulungan na kita. Nakangiting sabi sa kanya ng asawa. Ito naghanda ng lamesa at siya naman ang nagsandok ng pagkain. Saya nilang pinagsaluhan ng pagkain na kanyang niluto. Kasama naman sa buhay na mag-asawa ang mga ganitong klase ng problema at tampuhan. Mabuti na lang at marunong ding umunawa ang kanyang asawa. Nagyaya ito sa mall kinabukasan. Excited na raw itong bumili ng gamit ng kanilang mga baby. Nalaman nila na kambal ang kanilang magiging anak. Nagpaalam ito saglit sa kanya upang magbanyo. Hindi na siya sumama dahil sa third floor pa yun ng mall pupunta. Nanatili nilang siya sa may coffee shop at nag-open social media account.